Hi guys! How are you? I'm back again. Before I start, please like, subscribe, comment, and share. Ayan, alam nyo na, dito lang tayo nakakapagdaldal kapag nagja-drive. So, ito nga, pag-usapan natin uli itong mga kupal sa Huwadcom hearing. So, meron tayo uling mensahe at mga katanungan. Unang-una, itong si Paduano na galit dahil hindi nagpakita si PRRD doon sa hearing nila, na sinagot naman din ni PRRD kung bakit siya hindi nagpunta. Kasi first, wala siyang tiwala at dahil sa walang kredibilidad at integridad ng kanilang Quadcom, ng kanilang hearing. So, hindi nagpunta si PRRD. Isang reason yan. Tapos, yung dahil sa nangyari kay General Grijaldo, 'di ba? I think yan ang isang reason din kung bakit hindi na lang nagpakita si PRRD doon. At ang pinakamalaking reason din na sinabi niya is yung pamasahe niya papunta doon, tapos sa kanyang edad din na, he's already old, right? So, hindi na siya ganun kalakas para bumiyahe-biyahe pa from Davao to Manila. So, isang reason din yan. Tapos ito pa, so lahat naman ng mga sinabi ni PRRD sa Blue Ribbon Senate hearing last time is pwede naman nilang kunin yun. Yung transcript nun, pwede nilang kunin yun at doon na lang nila ibase yung mga gusto nilang itanong. Kasi technically, lahat naman na itatanong nila is tinanong na noon sa Senate hearing, right? And lahat yan ay sinagot na din ni PRRD, right? So, technically, he actually answered everything that you need to know na alam na sinagot ni PRRD ng pawang katotohanan lang. Like, whatever happens and the truth, right? Kasi he's on, ano bang tawag nito? Nanumpa siya, right? So, ayun, lahat naman ng tinanong doon, sinabi naman na niya. So, ano pa kaya ang itatanong nila? Ay, sabi nila, meron daw silang 20,000 questions, okay? Pero, ang endgame niyan is ano ba talaga ang gusto nilang mangyari? Kasi technically, kung meron silang kaso para kay PRRD at nakita nila na lumabag sa batas si PRRD, bakit hindi na lang nila, diretso na lang sa pagpa-file ng kaso? Bakit kailangan pa nilang papuntahin dyan si PRRD? Right? Yan ang isa sa tanong. And ang susunod pa na tanong, kung naniniwala sila sa mga hinila nila at sa mga kwentong kutsero ng kanilang mga kinuhang witness na sila din naman ang may gawa ng script, kung naniniwala sila sa katotohanan ng kanilang script na ginawa, pagpalagay natin na mayroon silang sapi noong mga panahon na ginagawa nila yung kanilang script at nakalimutan nila na sa kanila pala galing yung script. So, kailangan nilang paniwalaan yung script nila. At dahil sila ang gumawa ng script na yon, paninindigan nila na tama yun. So, ang point, bakit hindi pa kayo magsampa ng kaso? When PRRD already told you many times that you can do that, like, pwede nyo siyang sampahan ng kaso kung sa tingin nyo meron siyang nilabag na batas. Bakit hindi nyo pa ginagawa? Right? Next na question, ano bang pagkakaiba ng ginawa ni PRRD sa Blue Ribbon Senate hearing at dyan sa Huwadcom? Walang pagkakaiba yun dahil for sure lalampasuhin niya din kayo kung paano niya nilampaso yung mga senador at paano niya pinaliwanag lahat ng di ba nga ayaw pa nga niyang umalis kasi marami pa nga siyang gustong i-discuss dahil yun yung pagkakataon niya na makaupo doon, right? So, what else you need? So, ako na magsasabi, since parang nagtatanga-tangahan ang mga tanga at nagbobobobobohan ang mga bobo. So, ako na lang magsasabi, ganito kasi yan.
Ang purpose naman talaga ng hearing na yan is para sirain ang mga Dutertes. Yun lang yun. Kasi yung script na ginawa nyo, ang tanga, ang bobo. Kung sino man yung scriptwriter nyo, kailangan nyong bumalik sa school at mag-aral uli. Kasi ganito yan. O kaya i-hire nyo si Bella Padilla kasi I think magaling siyang scriptwriter. Yeah. So ganito yon. Gagawa na lang kayo ng script na yung ipinaparatang nyo sa tao ay siya ay isang drug lord, ay katanga-tangahan sa lahat ng level ng katangahan. Paano magiging drug lord ang galit nga sa droga? Napakabobo naman nun. Para mong sinabing, paano mo pakakainin ng bigas ang isang hindi kumakain ng kanin? Alam mo ba, parang ganun yun eh. Ganun ang datingan nun eh. Paano mo isisisi o sasabihin ng isang tao na isa siyang drug lord when he hates Addictus Benedictus? Paano mo masasabi na isa siyang nagpoprotekta ng mga taong may kinalaman sa pulburon na alam mo namang kinamumuhian nga niya yung mga gumagamit at yung mga nagbebenta. So, paano mong sasabihin na siya yung hari? Ano, tangahan lang? Ang simple logic niyan eh. Kahit yung anak ko na 10 taon lang, maiintindihan niya yan eh. Para mong sinabing, etong si Brujita ay kumakain ng 10 bandihadong kanin sa isang buwan. Tapos malalaman mo, yung tao pala na yun ay hindi kumakain ng kanin because he's nasa no carb siya diet. Ganun eh. Ganun yung gusto nyong patunayan dyan sa Huwadcom eh. Na si PRRD galit na galit sa Addictus Benedictus at galit na galit sa mga nagbebenta ng pulburon at gumagawa ng pulburon. Tapos sasabihin nyo siya yung boss. Siya yung hari dun. Parang ang tanga. Actually, hindi parang. Ang tanga-tanga. To be honest, napakatanga ng script nyo. Gagawa na lang kayo ng script. Hindi nyo pa hinusayan. Ano ba yan? Tapos, yung script nyo na may pa-reward system, si PRRD. Paano siya magbibigay ng reward? Yung sarili nga niya. Halos rin siya. Hindi, tingnan mo naman yung higaan niya. Tignan nyo na lang sa lifestyle. Nakakita ba kayo ng mamahaling gamit ni PRRD? Mamahaling sasakyan, mamahaling relo. O bahay man lang kaya. May nakita ba kayong ari-arian sa kanya na excessive? Sa kung ano yung kinita niya bilang presidente o kinita niya ever since na naging part siya ng politics. May nakita ba kayong excessive sa buhay nila? Wala. Kasi pag drug lord ka, o addictus hari ka, ano yan eh? Makikita mo sa pamumuhay yan. Magtsatsaga ba si PRRD sa kulambo niya? Kung mayaman siya na tao dahil siya palang hari ng mga Addictus Benedictus? Ano ba yan? Simple logic lang yan eh. Gagawa na nga lang kayo ng mga script nyo. Tatangan nyo pa eh. Actually, hindi ako nai-stress sa pinaggagawa nyo dyan. Nai-stress ako sa katangahan nyo. Kasi kung ang purpose nyo lang isiraan si PRRD, dapat hinusayan nyo naman. Kumuha kayo ng mahusay na scriptwriter na kapanipaniwala at hindi katanga-tanga. Ito talagang mga to. Kasi kahit anong gawin nyo, wala na po maniniwala sa inyo. At the fact na walang naniniwala sa inyo, nagsasayang na kayo ng pera ng taong bayan. Diyan sa Senate, sa hearing na yan, sa Huwadcom na yan. Nagsasayang na nga kayo ng salapi. Tapos, ano pang sinasayang nyo? Panahon ng mga tao, pera ng taong bayan,
At ano pa? Napakadami nyong sinasayang. Imbis na itinutulong nyo na lang sa mga nangangailangan. Alam nyo ba, newsflash, may bago na tayong republika. Republika ng Duterte, Pilipinas. Yan na ang pangalan ng ating country. Republika ng Duterte, Pilipinas. Bakit? Mas nagtutuon na kayo ng pansin sa mga Dutertes eh. Sila, Duterte, hearing Duterte, here Duterte 1, BP Sara Duterte, PRRD Duterte, lahat ng topic nyo na pinagkakaabalahan nyo dyan ng limpak na salapi ay Dutertes. Yun na. Imbis na ang pagkaabalahan nyo dyan, yung mga nasalanta ng baha, bagyo,